Mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon, mas pag-usapan natin ng mga bagay na pwede mong ipatikim sa lalaki para ma-addict siya ng gusto sa iyo. At kung handa na kayong lahat, magsulap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong ipatikim sa lalaki para ma-addict siya ng gusto sa iyo is ipatikim sa kanya ang hirap kapag wala kang paramdam. O bumangos pa niya ng unang bagay na pwede mong ipatikim sa lalaki para siya ay mas lalong ma-addict sa iyo ng gusto. Diba? Yung ipatikim mo sa kanya yung hirap ng wala kang paramdam, diba? Yung let's say walang presensya mo. Kasi kaya siya ngayon masyadong presko at ginaganyan-ganyan kanya at parang hindi mo makita o maramdaman ang iyong halaga at parang pang binabaliwala at tinitiis ka niya, lalo na kapag ka nag-aaway kayo, dahil hindi niya natitikman yung hirap hindi niya natitikman yung lungkot kapag wala ka. Pero maniwala ka sa akin kay Spark, kapag yan natikman niya ulit yung hirap ng pakiramdam na namimiss ka niya, yung hirap ng pakiramdam na wala ka, na hinahanap-hanap ka niya, na nagsisisi na siya, mga ganon, dahil di ka nagpaparamdam, sigurado kay Spark, lalong ma-addict sa'yo yan. Alam nyo, ganyan lang yan kaya nawawalan ka ng halaga, feeling mo hindi ka na niya mahal, kasi puro sarap na lang, puro validation na lang pinapakita mo, puro validation na lang pinaparamdam mo, puro katangahan na lang pinapakita mo, puro kabubuhan na lang pinaparamdam mo. Talaga naman ka-inspired. Kung ipakitang balo na balo ka sa kanya, mas lalo mong pakita naghahabol ka sa kanya. Minsan ipatikim mo sa kanya ang pakiramdam ng hirap kapag wala kang paramdam sa kanya. Bagay ka-inspired na kapag ginawa mo, ay sigurado dahan-dahan mas lalong ma-addict sa iyong sinalaki. At unti-unting babalik ang halaga mo sa kanya. Kapag yan ay sinimulan at ginawa mo ka-inspired, patikim mo sa kanya ang hirap kapag wala kang paramdam. At ang pangalawang bagay na pwede mong ipatikim sa lalaki para ma-addict siya ng gusto sa iyo is ipatikim mo sa kanya ang konting validation lang. O ba mga Spark? Siyempre naman, mababalidate mo talaga ang boyfriend mo at ang asawa mo. Yung may iwasan yon. Dahil nasa relasyon ka. Diba? Mapaparamdam mo sa kanyang mahal mo siya. Diba? Malalambing mo siya. At makakapagsalita ka ng mga magaganda sa kanya. Validation yon. Pero ang problema kasi sa iba, ganito. Sobra kong i-validate yung partner nila. Ano ibig sabihin nung validation? Ano ibig sabihin nun? Yung masyadong pinapakita, pinaparinig, at pinaparamdam sa kanya na sobrang mahal mo siya, na sobrang halaga mo sa kanya, o ang halaga niya sa'yo, na tipong di mo kayang mabuhay, di mo kayang maging masaya kapag wala siya. Binabalidate mo masyado. Ngayon, hindi ba maiwasan ng validation? Pero dapat sikapin mo na konti lang or sapat lang. Kasi kapag sumobra yung validation na yan, lalaki ang ulo niyan, may spoil dyan at tataas ang pride niyan. Ikaw din naman ang mahihirapan. Ikaw ang bumuo niyan. Hinulma mo siya sa ganyan. Para kang arkitekto talaga no? Hinuhulma mo yung partner mo sa lumalaki tuloy yung ulo Valid ka ng validate. Ayan, nandiyan yung laging mahal na mahal kita, miss na miss kita, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, lagi mo sinasabi sa kanya yun, na gusto ko, ganito, ganyan, ako lang ganito, bigyan mo ko lagi ng time. Ngayon, sabihin na lalaki, ano to, baliw na ba sa akin to? Wala na ba akong dapat paghirapan pa sa babaeng to? Siya na yung naghahabol sa akin, ganyan na yung mga salita niya sa akin, ganito na yung pinapakita niya sa akin. Ngayon yung lalaki mababoring sa'yo. Magiging low value ka sa kanya. Dati high value ka kasi siya yung naghahabol sa'yo. Ngayon, ikaw na yung naghahabol sa kanya, o ikaw na yung nagpapakita ng sobrang pagmamahal, ikaw na yung nagpaparamdam ng sobrang pagmamahal, ikaw na yung low value. Siya na yung high value talaga. Kaya inspired. Konting validation lang. Di mo maiiwasan ng i-validate ang partner mo. O kahit sino. Huwag lang sobra. Kasi, sa psychology, gusto naman natin o hindi, lalaki talaga ulo natin. Kapag
sabihin natin may nagbabalidate sa atin. Sabihin sa'yo, maraming sasabi sa'yo, ang ganda-ganda mo, ang sexy-sexy mo, ganito, ganyan. Hindi man halata, hindi mo man pansin, meron yan talab sa'yo. Medyo magkakaroon ka ng pride. Di mo man napapansin sa sarili mo. Di mas lalo sa mga lalaki na yan. Sa amin, mga lalaki, mabis umano yung pride namin Mabis tumaas yung ego namin, mabis kami maging proud sa sarili namin, lalaki. Tapos iba-validate mo pa ng sobra-sobra. Diba? Ipatikim mo sa kanya ang konting validation lang. Sigurado ako, kapag ganyan lang ginawa mo, maa-addict lalo sa iyo yan. Mas lalo siyang magiging takam. Na mas lalo ka pang magpakita ng pagmamahal. Kasi konti lang pinapakita mo Sapat lang Huwag ka rin magkukulang sa mga sikreto kay Inspire. Bagay na pwede mong ipatikim sa lalaki upang siya ay ma-addict lalo ng husto sa iyo. At ang pangatlong bias mo na pwede mong ipatikim sa lalaki para ma-addict siya ng husto sa iyo is ipatikim mo sa kanya ang mga funny message mo o message mo. Alam niyo mga ka-Inspire, yan ang pangatlo. Dapat matuto kang sabihin natin maging funny paminsan-minsan sa isang relasyon. Diba? Ang relasyon seryosohin mong relasyon. Ang ibig sabihin, para magkaroon kayo ng bonding, ng saya, diba? Magkaroon nga dapat ng sense of humor. Dapat napapangiti mo siya, napapatawa mo siya. Hindi ba't ganun din naman ang gusto mo? Kaya ang problema sa iba, dapat ako lang pangitiin niya, ako babae. Lalaki siya Siya dapat lagi mag-perform. Hindi dapat ganun. Dapat ikaw din. Kailangan, diba, nag-e-effort ka rin para mapangiti yung boyfriend mo, yung asawa mo. Mas lalo ka niyang mamahalin pag ganun. Napapasaya mo siya Alam niyo, pag ang isang tao napapasaya mo, hanapin ka niyan, mas lalo ka magiging mahalaga dyan, napapasaya mo siya Dito sa mundong ito, dito sa magulong mundong ito, at punong-puno ng problema na isa ka sa nagpapangiti sa kanya, di ka ba nakababaliwan pag ganun? Di ka ba hanapin ng tao na yun pag napapasaya mo siya? Lalo na pag boyfriend mo yan, pag asawa mo yan, pag partner mo yan, di ba? Kaya huwag laging seryoso. Sa mga bagay na pwede mong ipatikim sa kanya, yung magiging masaya siya, mapapangiti siya dahil sa mga biro mo, sa mga jokes mo, sa mga funny message mo, sa mga ginagawa mo, sa mga crazy things mo, di ba? Sa mga bagay na dapat mong tandaan, subukan ka-inspired. Huwag ka maging boring na girlfriend o asawa. Matuto kang pangitiin ang partner mo kahit sa mga simpleng jokes lang, kahit sa message man o sa personal, ka-inspired. At ang pang-apat na bias mo na pwede mong ipatikim sa lalaki para ma-addict siya ng gusto sa iyo is ipatikim sa kanya palagi ang saya kapag kausap ka. Yan ang pang-apat, ka-inspired. Hindi yung kapag magkausap kayo, bulyawan kayang bulyawan, bunganga at masakit na salita ang lagi yung palitan. Talaga naman, ka-inspired. Ang kalalabasan niyan, maghihiwalay kayo katagalan. O kung di man kayo maghihiwalay, magtitiisan na lang kayo. Sarap ng buhay, no? Nagtitiisan na lang, no? Ang ganda ng relasyon nyo, nagtitiisan na lang. Ayaw nyong humiwalay, ayaw nyong maghiwalay, pero lagi na ba kayo nakabusangot sa isa't isa? Inspired. Sa mga bagay na pwede mong ipatikim sa partner mo, sa asawa mo, sa boyfriend mo, yung saya kapag kausap ka niya. Huwag naman laging nag-aaway, huwag naman laging nagbubulyawan, nagsusumbatan, nagsasalita ng masama. Matutong maging mabuting partner, mapagpakumbaba, at magbanding, magbiruan. Yan yung mga bagay na pwede mong ipatikim sa partner mo ka-inspired. Upang siya ay mas lalong ma-addict sa'yo. Dahil kapag yan nakita at naramdaman niya sa'yo, gugustuhin niyang palaging andyan ka sa tabi niya o kausap ka niya, ka-inspired. At ang malimang bias mo na pwede mong ipatikim sa lalaki para ma-addict siya ng gusto sa'yo is ipatikim mo sa kanya yung mga dirty talks o pamakpa niya ng palima. Ano ka-inspired? Papatikim ko yung mga ganyan. Kailangan talaga minsan sa isang relasyon, lalo kapag asawa mo na yan, may dirty talks talaga. Ka-inspired, ano yung dirty talks? First time ko kasi makipagrelasyon tayo dyan, di mo pa alam yan. Yung medyo mag-uusap kayo, may bubulong ka sa kanya, o may sasabihin ka sa kanya na medyo nakaka-L sa kanya, o nakapagpainit sa kanya. Mga sabihin natin medyo out of this world na usapan. Mga medyo sabihin natin pangkoryantihan na usapan. Mga bagay na talaga namang ka-inspired. Magpapawi sa inyong dalawa. Dirty talks, di ba? Maniwala naman kayo hindi. Kahit yung sa mga nag-aaral lang mga about sa sinasabi din yan Kailangan talaga, lalo sa mga mag-asawa na, dirty talks talaga.
Oo, para yung asawa mo ma-addict lalo sa'yo. Sige ka, pag di mo ginawa yan, baka iba ang mag-dirty talk sa kanya. Gusto mo ba yun? Ibang babae mag-dirty talk sa kanya? Sa ibang babae siya ma-attract? Sa ibang babae siya ma-el? Hindi ba't dapat sa'yo? Dahil ikaw ang partner niya? Kaya yung sa mga bagay na pwede mong ipatikim sa isang lalaki o sa partner mo upang siya ay ma-addict ng gusto sa'yo. At totoo yan. Dahil lalaki yan. Dapat matuto ka. Huwag ka mahiya. Subukan mo hanggang masanay ka. Hanggang talaga maging ano nyo na rin yan. Biruan nyo na rin yan. Diba? Dirty talk sa partner mo. Patikim mo sa kanya at sigurado ako mas lalo yung mababaliw sa'yo kay Inspire. At mga bagay pa na pwede mong ipatikim sa lalaki para ma-addict siya ng gusto sa'yo is ipatikim mo sa kanya ang ligaya sa inyong paglalabing. Yan ang pangalan ng Inspire. Opo, mas sa inyong paglalabing. Alam niyo na kung anong paglalabing na yun, ha? Oh. Dapat papatikim mo sa kanya yung ligaya talaga. Sa kama. Pag naglalabing kayo. Kay Inspire, nakakahiya eh. Nakakahiya mag-perform, nakakahiyang ganito, babae ako eh. Inspire, di ba? Partner mo yan, asawa mo yan. O, di ba? Kay Inspire, dapat huwag kang mahiya-hiya. Lalo na, pag nakapatay naman ang ilaw, dalawa lang naman kayo. Wala namang ibang tao. Partner mo naman yan, asawa mo naman yan. Huwag kang mahiya. Para mapaligaya mo siya. Tama yan, hindi yan lumigaya sa'yo. Ewan ko lang, huwag naman sana ha. Baka mamaya matukso yan sa iba. Hindi sa tinatakot kita. Ang dami na nangyaring ganyan. Pabebe kasi yung babae, yung misis, yung partner, o naghanap ng iba yung lalaki. Kaya dapat, huwag na kayong pabebe pa. Lalo may mga edad na tayo eh. May mga edad na kayo. Nagpakasal ka, nagpartner ka, nakipagrelasyon ka, tapos magpapabebe ka sa kama, sa paglalabing. Tapos matigas pang ulo mo. Hindi ka pa masunurin sa inyong paglalabing. Hindi gaganahan sa iyo yan. Hindi magiging maligaya sa iyo yan. Diba? Kaya Inspire, dapat lagi mong isip-isipin yan. Magmuni-muni ka. Isipin mo yung bagay na yan. Hindi naman sa sabi nating hindi dapat isipin, kay Inspire. Alam nyo, sa totoo lang, sangkap din yan sa isang relasyon eh. Isipin nyo, pag walang labing-labing, ano na lang ang relasyon? Pwede naman, pero kulang eh. Kasama talagang paglalabing. Paano pag sabla yung paglalabing? Hindi mo siya napapaligaya, di ka rin niya napapaligaya. Paano yon? Ano yun, ikaw lang ang maligaya, tapos siya hindi. Kay Inspire, dapat paras kayong maligaya. Tapos, yun nga, ipatikin mo sa partner mo yan, yung ligaya sa inyong paglalabing. Dahil marami talaga, sa totoo lang ha, real talk, maraming hindi nagiging maganda ang relasyon, yung iba naghihiwalay, yung iba naglulukuhan, yung iba nawawala yung love na eh. Dahil lang sa hindi sila masaya sa kanilang paglalabing. Talaga naman kay Inspire. So sa mga bagay na pwede mong ipatikim sa partner mo, ang ligaya, ang saya, kapag kayo ay naglalabing upang siya ay ma-addict ng puso sa iyo, kay Inspire. At mamitong bagay na pwede mong ipatikim sa lalaki para ma-addict siya ng puso sa iyo is, ipatikim mo sa kanya ang tamis ng iyong mga ngiti. Yung pampito at pinakahuli kay Inspire. Dapat palagi kang ngumingiti. Lagi ka dapat nakasmile, lalo na kapag ka nagkikita o magkasama kayo. Kay Inspire sa mga sikreto upang mas lalong gumaan ang loob niya sa iyo at mas lalo kang maging mahalaga sa kanya. Dahilan kung bakit sa katagalan at sa paglaan ng panahon ay mas lalo siyang ma-addict ng gusto sa iyo sapagkat ganyan ka. Positive energy, good vibes ang dating mo. Di ka laging sakit sa ulo, di ka toxic, talaga namang di ka negatibo. Kay Inspire, hindi yung magkasama kayo, hindi yung nakikita kayo, lagi ka pa nakasimangot, di mo man lang magawang umiti. Lalo sa mga nakikita dyan, ang swerte nyo nga, nakikita kayo eh. Alam nyo bang napakadaming LDR, napakadaming long distance relationship, hindi sila nakikita, hanggang video ko lang sila. Tapos kayo, magkasama kayo, nakikita kayo sa personal, tapos nakasimangot ka pa. Talaga naman, ngumiti ka, ka-inspired kapag nandiyan ang partner mo. Upang makita niya at masabi sa kanyang sarili na maswerte siya. At iparamdam mo sa kanya na masaya ka, nakasama mo siya. Ka-inspired sa mga bagay na pwede mong gawin. Tandaan at isip-isipin, dapat maging ganyan ka. Paramdam, pakita mo sa kanya ang tamis ng iyong mga ngiti upang siya ay mas lalong maadig sa iyo, ka-inspire. So mga expert lang po na maraming salamat po mga expert sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba.
At sa mga hindi pa po na-subscribe, ay pasubscribe po mga kasport at click ko na rin po notification bell pag maging update kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, ay pakimessage lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung FB ko at profile picture ko. Pakichat lang ako, pakimessage ako at ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!